maliit, nagsabi mga overflow, yung mga nila dyan, hindi na makarating dito. Nag-overflow, yung mga overflow, tinatapon nyo na lang doon. Ano ba yun? Yun yun. Praise God! Amen! Nagagalak po kami. At narito po kami, kabahagi po sa inyong 14th year anniversary. At si Pastor Rich, mga kapatid, kaya mo Rich? Kaya pagka ikaw ay kaibigan mo to, magiging rich ka rin. Hindi na ako. Alam nyo, may ano yan ha? May mensahe yan ha? Kung may problema kayo sa pera, pag-uwi nyo mga kapatid, praise God. Amen. Problema nyo pa rin. Pero ang Panginoon gagawa ng paraan para abutin ang ating plan. Amen. Praise God. O isa pa, para talagang ano, ay, hindi ko na kukunin ng mahabang oras. Ako po ay si Manny. Kami po ay nagpapastor sa Silang at Dasmariñas, Cavite. No? Kaya kung meron mga kamag-anak doon, okay, kontakin nyo lang kami mga kapatid at dadalhin namin sa Tagaytay. At kami ay pakakainin. Ako po ay si Manny. At kasama ko po ang Diamante. Kaibigan po namin ang Wings. Kaya pag kayo po ay may hawak na Diamante, magkakamani kayo at kayo magiging Wings. God bless you! Grabe mga kapatid. Pagtugma-tugma ka agad. Lalo na kung may God, pray ka. Ngayon mga kapatid ay dadako tayo sa mga salita ng Panginoon. It's the most important part of the service that our soul will be fed with the living manna from heaven. And in so doing, we will be rooted in Christ Jesus our Lord. Amen. Tawagin ko si Pastor Rene Diamante. Pabatiin muna natin si Sister Lileng, mga kapatid, Pastora Leonora Diamante. Hindi kasi ako sanay kasi magkakasama kami sa Bible School. Nickname ang tawagan namin sa Bible School. Way back, ano ba tayo? 88, 89, 87. Kaya huwag nyo nang isip, huwag nyo nang bilangin kung ilang taon na yun. Okay? Pabatiin ko lang si Ma'am Lileng. Siya po ang ating National Ladies Ministries President ng United Pentecostal Church Philippines Incorporated. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Malakas na palakpak po sa pangalan. Ayan. Lahat tayo ay mga nakangiti. Ang ating pong theme ay rooted in Christ. So ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng malalim na pagkaunawa at pagkakilala sa Kanya. Kaya sa ating mga kapatid, let's keep up, let's do the will of the Lord. Maglingkod lang tayo na matapat, tayo po'y pagpapalain. Ito sa ating mga VIPs, hindi po ito po'y pasimula at makakasama po namin kayo sa mahabang panahon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Welcome here sa ating mga VIPs. Ito po'y pasimula ng pagkakilala ninyo at mararamdaman nyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. So with the presence of God with us today, ayan, ibigay natin ang ating atensyon sa pag-ibig ng Panginoon. Congratulations for 14th year ng iyong pong anniversary. God bless you. Praise the Lord. Tawagin na natin ang ating panauhing pangdangal. Pilipinong-Pilipino. Kasi mga Pilipino, walang eme-kawa ito. Kulang naman na. Diba? Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. In respect to the man of God and to the word of God which will be preached today. Amen. At si Pastor Rene po ay hindi kung sa kung sa basketball, hindi rookie sa ministry. Napakaganda po ng kanilang gawain. May eskwelahan sila doon sa Molino. Tawag lang kasi Molino. Baka magiging Molina. Molino. Meron silang MISPA, ano po na academy? Christian Academy. Yan. At hanggang high school na yata siya, no? K-12. Hanggang K-12. Yan. Nakarating na ako doon, mga kapatid. Kaya pa, wow kayo dyan.
Pag nakita nyo, hindi lang ganyan sasabihin nyo. Baka maging Chinese kayo. Wow! Ganun kasi dito sa Pilipinas, di ba? Wow! Sa Chinese, wow! Praise God. Oh, para matutunan sila mga kapatid. Sabi ko sa kanila, pagka may nakita kayong Chinese, sabihin nyo lang, Pacquiao. Pacquiao dapat, di ba? Kaya, biro na po para mag-smile naman kayo. Amen. Ganang isang ibigay sa iyo, Pastor. Isang simpleng regalo. Praise God. Everybody say, God bless. Pastor Rene Diamante. Purihin natin ang Panginoong Yesu Cristo. Ito muna tayo mga kapatid. Okay, salamat sa Panginoon at kami nakarating po dito sa inyo. We're from Cavite po. First town from Manila. First town from Manila, Bacoor, Cavite. So, dyan po. May mga Cavite nyo ba rito? Oy! Tagasakay sa Cavite. Oh, kapit-bahay lang tayo. No, Bacoor, sa Molino lang kami. Okay, purihin ng Diyos. Salamat po kasama namin kayo rito. Salamat po, nakarating din kami. At ganoon din ay sa ating pong bishop dito. Pastor Rich po ang senior namin. Siya, tapos kami sa Bible School. Assistant Pastor Naliling, tapos si Pastor Rich. Kami bago si Pastor Manny. Halos magkakasabay po kami sa Bible School isang taon po ang differential namin. Yan po sa Apostolic Center for Theological Studies sa Balindi Drive, mga kapatid sa Cubao. Kaya matagal na po kami magkakasama nito. Hindi po kami ngayon lang nagkita, hindi lang po kailan kami naging magkaibigan. Noon pa, that was in my ministry ay nasa 36 years na po. More or less 36 na, we just celebrate our 25th year anniversary a few months, mga kapatid. Kung babalikan po ay matagal-tagal na rin po kami magkakasama magkaibigan. Salamat po sa Panginoon sa invitation, sa lahat mga leaders na narito. Salamat po mga kapatid. At kami po ay unang-unang na-bless na makita po namin kayo. Praise God po. So, ganda po ng gawain natin dito mga kapatid po din ng Panginoon. At naniniwala po kami. Sabi ko nga ay simple-simple lamang po. Kung tayo ay humigit kumulang sa marami, hindi ko alam kung magana. Ay, 100 isa lang, Pastor, bawat isa. Next year, problema na natin yung lugar. Di ba? Madali po mag-win ng kaluluwa, isang taon, isa. Times 2 ng times 2 tayo, mga kapatid. Mahirap ba mag-win ng isang kaluluwa? Ikaw, mag-win ng kaluluwa, di ba? Kung tayo ay 130, 140 next year ay nasa 200 plus 100 to 80 to 60. Diba? Napakadali po, mga kapatid. Lahat po mga ginagawa namin doon, mga kapatid, no, sa lugar po ng pinagpapasura natin. And we are blessed, mga kapatid, by God. For a few years na ina-apply namin ito, we grow, ang growth po namin ay more than 150%, mga kapatid, sa church. So yun po mga kapatid. And we thank God for that. So, tuloy na po tayo sa salita ng Diyos. Alam kong limited po tayo sa oras na ito. Tatayo po tayo dahil magpasa ng salita ng Panginoon. So, salamat po. Ephesians chapter 3, I don't know kung saan po natin ginawa yung ating tema, mga kapatid, anong verse ang ginamit po natin. But I just get the verse, mga kapatid. Ephesians chapter 3, verse 17. 3:17 po. Okay, babasahin ko po. So that Christ, sabay-sabay po tayo. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye be rooted and grounded in love. Wow! Rooted and grounded. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, aming pinabalik ang lahat ng mga pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. Sa oras na ito, sa pagsasalo-salo namin, pagpalain mo po kami. Una po pong pagpalain, Panginoon, ng iyong pong lingkod. Ganon din ang bawat pakikinig sa mga salitang ito. Mangusap ka sa amin, itinitiwala namin ang oras na ito sa iyong dakila at sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing, Amen. Palakpak po tayo sa Panginoon.
rooted and grounded. Mga kapupo tayo. Sa talatang ito, mga kapatid, na binasa natin, mga kapatid, ito po'y mga pananalita, mga kapatid, mula kay Apostol Pablo. Dalawang bagay po, mga kapatid, ang pinupunto po niya. No, faith as a means of Christ indwelling and love as a believer grounding principle. The imaginary of rooted and established, drawn both from it is an art and practice of cultivation. Pag sinabi natin rooted, mga kapatid, it is a term connected, mga kapatid, sa farming, mga halaman. Then the second point, mga kapatid, an agricultural metaphor suggesting stability, nourishment, and growth in divine love. Stability, mga kapatid. Two things po. Yung isa ay meron pong buhay. Pag sinabi natin rooted. Yung isa po, mga kapatid, grounded, meaning it is possible, mga kapatid, na kagaya ng structure na ito, mga kapatid, it is grounded. That's right. Amen? Kung gusto natin magtayo ng mataas na structure, kailangan maganda po yung foundation. Amen. The more na tumataas tayo, dapat the more na nagiging stable, established, mga kapatid, yung ating full foundation. Hallelujah. Dalawang bagay po, mga kapatid, ang ating metaphor. Iugnay ko po ang pangangaral, mga kapatid, sa isang living thing, kagaya ng merong ugat, merong buhay, at meron din yung pangalawa po ay doon sa foundation ng isang structure na possible walang buhay, walang momentum, walang pagkilos, mga kapatid. Amen. Dahil tayo pong mga anak ng Diyos, hindi lamang po, mga kapatid, kailangan maging grounded. Tayo dapat ay merong movement. Meron pong pagkilos, mga kapatid. Hallelujah. So, sabihin natin, mga kapatid, na napakadali pong sabihin na matagal na tayong Kristiyano. Dito kanina, na-recognize po yung from the start, Pastor. 14 years. Galing pa tayo sa ilalim ng puno, maring sa park o tabi sa mga sulok-sulok. Ganyan naman po yung gawain ng Diyos. Noon, nag-start po kami 35 years ago, mga kapatid. Wala naman kahit ano, from ground zero. Wala po, mga kapatid. Pero naniniwala tayo, mga kapatid, dahil meron tayong buhay. Amen. We are rooted and we are grounded, mga kapatid. Sasamahan po tayo ng Panginoon sa journey. Habang nilalagay natin ang sarili natin sa side ng Panginoon at sa kauban ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain po ng Diyos na po. Madali pong sabihin matagal na po tayong Kristiyano, pero ang tanong po ay, malalim na ba ang ugat natin? Hallelujah. Malalim na ba tayo? O matagal ka nang nasa church, mga kapatid. Pero tayo ba, mga kapatid, ay matibay at tayo ay gumagalaw? Amen. Yan po yung mga bagay na you know, mga kapatid, marami pong tumatanda sa church. Marami po. Nung araw, mga bata pa tayo. Eto, nung mga estudyante pa ito, puro payato to tiyo. Payat lang kami nung araw. Alam mo naman sa Bible School, no? Tasang-tasa yung pagkain natin doon. Nakatakal, para kaming tinatakalan lang doon, mga kapatid. No? Kaya mga payat lang kami nung araw, mga kapatid. Pero habang tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, nagbabago po yung itsura natin. Ito si Pastor, maganda ang katawan nito. Sabi ko sa Gym si Pastor. Ako, nung araw ito, dito to sa taas kasi ang bulag ko, bumaba. Dito na sa kayo. Getting older is a thing that cannot be avoided. No? Tayo po ay nasa journey, tumatanda, mga kapatid. Pero growing
is optional. Maaring tumatanda po tayo, mga kapatid, hindi natin maiwasan ito. Pero mga kapatid, hindi porket tumanda tayo, lumalago tayo. It is optional. It is our choice, mga kapatid. Kung gusto natin na habang tayo, nalulungkot po tayo, mga kapatid, tumatanda pero hindi nababago buhay. Di ba, may para? Wala dito yan. Sa amin, may mga nakilala ko doon. Sa Pilipinas, marami wala dito yan. Tumatanda pero hindi lumalago. Doon sa amin, wala dito yan. Kasi alam ko, wala dito yan. Alam niyo mga kapatid, it is optional, it is depend on our choices. Kung gusto nating mag-grow, mga kapatid, hindi kasi automatic yun eh. Hindi automatic. Pero yung pagtanda natin, hindi natin mapigilan yun. Pero yung paglago natin, yan mga kapatid, hindi automatic yan. Sabi ko doon isang kapatid, palagay mo hanggang kailan ako magpipreach sa'yo? Bata pa po siya nasa church. Hanggang kailan? Asawa na, may pamilya na eh. 35 years pa naman, 36 years eh. Marami ng mga pangyayari. Palagay mo, sabi niya siguro, pastor, yung huling preaching mo, yung funeral service ko. Si Jesus Christ, ang ating Panginoon, 3.5 years lang eh. Nag-preach. Dinisciple niya yung mga disciple niya. Pagkatapos sabi niya, go! Go with them! Teach all nation! Amen. Pero tignan natin. 14 years na tayo, pastor. 3.5 years lang. Grabe, no? Pag ikinumpara natin, effective ang Panginoon. Dahil ang mga pangangaral po, umabot po sa atin, tayo, nagdi-disciple po tayo, 36 years na kami. Amen. 36 niya nang nangangaral at umaasa hanggang sa huling antungan. Mangangaral ako sa kanya. Ano ba? Sana wala dito niya. What does rooted and grounded mean? Men, rooted is deep connection. Malalim, parang puno na may malalim na ugat. Grounded is stable. Stable foundation, hindi basta pwedeng yanigin o galawin. Hindi ka lang tumutupo. Hindi ka rin natitinag. Yan ang ibig sabihin. Tumutupo tayo at hindi tayo natitinag. Hallelujah. Rooted and grounded. Hallelujah. And scientific insight of rooted, sa biology, mga kapatid, deep root, mas marami pong mga nutrient yan, mga kapatid, na nakukuha mula sa underground, mula sa lupa. Diba? Pagka-rooted. Pero pag mababaw, mga kapatid, hindi masyadong... Alam niyo, pagka mababaw, madaling malanta. Pag dumaan yung bagyo, tumbang agad. Mababaw. Mababaw eh. Konting bagyo lang, tumbang. Tapos konting, lalo ngayon sa Pilipinas, summer ngayon, grabe ang init, mga kapatid. No? Eh pag wala kang malalim na ugat, wala kang masip-sip na tubig, madaling malanta. Madaling malanta. Yan po sa biology. No? Pero pag rooted po, mga kapatid, mas kayang mag-survive sa malakas na bagyo. Pag rooted po, mga kapatid, kayang mag-survive maski mainit ang araw. May mga halaman po, mga kapatid, na pagka medyo malamig, tapos tagulan, ang ganda-ganda. Pero pag dumating ang summer, halos parang tingin mo namamatay na, mga kapatid. Doon po sa amin sa Maragondon, nagtanim-tanim kami ron kasi nakabili kami ng 1.2 hectares eh. No, ginawa naming
Camp Mispa, kasi Mispa yung pangalan namin doon. Camp Mispa, ginawa namin campsite. Tinayaw namin ng mga cabin, mga kapatid, nilagyan namin ng swimming pool. Ngayon, nandun kami sa punto na dinedevelop namin, nilalagyan namin ng mga halaman, mga kapatid. No? Naobserbahan ko po meron talagang mga halaman na mahina sa init ng araw. Meron talaga. No, sa init po, saan naman yung mga halaman na itinanim natin dito? Pero meron talagang mga halaman na kahit mainit ang araw, kahit na maski hindi mo masyadong dinidiligan. That's true. Alam niyo ba, meron mga Kristiyano, mga kapatid, they are highly maintenance. Kung hindi mo bibisitahin, hindi mo makita sa simbahan, wala dito yan. Tataka nga mo, iba yung kultura rito, no? Dito talagang diretso lahat, no? Kung sa atin talagang pagka hindi mo binisita, minsan hindi dumarating sa simbahan, hindi nagpapakita. Highly maintenance. Dito, mga kapatid ko, pagka-araw ng gawain, talagang hinahanap talaga yung gawain, mga kapatid. Hindi naglalakad siya dyan sa labas-labas, sa tabi-tabi, mga kapatid. Pumupunta sila sa bahay ng Panginoon para sila ay magsamba sa Panginoon. Hallelujah. Ganyan po, mga kapatid. Iba'y talaga. Kasi rooted and grounded. Praise God. Pero marami mga kapatid talaga na highly maintenance. Alam niyo, highly maintenance. Alam niyo, at risk po yun Pag hindi ka minom ng mga maintenance po, mga kapatid, delikado sila. Yung presyon, mga kapatid, tumataas. Di ba? Kaya kailangan, mamaya may mga kainan tayo niya, di ba? Kailangan nakatake na tayo ng pang-kontra sa mga, di ba? Yung cholesterol, mga kapatid ko. Delikado tayo yan. Yung mga panglaban sa asukal, asawa ko, medyo balik po yung maintenance mo. Yan, mga kapatid. Praise God. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, masabi natin, dalawang bagay po, mga kapatid. Hindi lamang po stable, hindi lang matibay ang pundasyon. Kinakailangan po, mga kapatid, ay talagang lumalago sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Parang yung pastor, pagkatapos niya mangaral, mga kapatid sa church, sabi ng kapatid, pastor, ang ganang mensahe mo, di ba? Pero hindi mo nababago yung buhay. Sabi ng pastor, gagawin ko ito parang hindi talaga mabago ang buhay. Isang linggo po, mga kapatid, umulan. Hindi tumating yung mga kapatiran, siya lang yung present. Sabi ng pastor, yari ka sa akin ito. Yari ka sa akin ito. Kasi pag nag-press po siya, tumatalbog sa iba-iba yung tinuturo sa linggong yun, siya na lang yung present. Sabi ng pastor, yari ka ito. Nag-preach yung pastor, ibinuhos niya lahat, mga kapatid. Talagang blessed na blessed po, mga kapatid, yung nag-iisang nagsimba nung lingkong yun. Pagkatapos kinamayan niya, pastor, ang ganda talaga ng mensahe. Talagang, pero kung nandito lang sila, sa pulsa na sila. Hindi pa rin tumama. Nandito lang sila sa pulsa na pastor. Kamong tumulo yung pastor. Alam niya talaga, mga kapatid. Yan po yung mga kahit patamaan mo, hindi talaga natitinig. Kahit sadyain mong tisunin, hindi talaga matison. Problema, ang grounded, hindi lang rooted. Walang buhay, mga kapatid. Mahinang makiramdam. Sa araw yung pastor ko pumunta ko doon sa isang kapatid, binisita. Wala sa bahay, pinuntahan niya ako sa palengke kasi may tindahan sa palengke. Sabi niya, sister, kamusta ka na? Parang, wala ka nung linggo.
Eh, pag bibisita ng pastor, sa paglakad niya roon, naku, yung sapatos niya, natanggal yung swelas. Sabi mga kapatid nung binisita niya, Pastor, halika, sama ka sa bahay. Yung pastor parang bibilalap ng bagong sapatos. Tapos mga kapatid, nilapas yung pera, nakabalunbon ba, nakarolo, nakatali ng goma, mga kapatid. Tapos sinugot yung goma, sabi niya, O pastor, ito goma, talihan mo yung sapatos ko. Pastor ka pa naman, yung sapatos ko. Goma yung ibinigay, akala niya, bibigyan ng pambili ng sapatos para mapalitan yung sapatos. Goma lang. Kasi mga kapatid ko grounded. Hindi lang rooted, walang buhay. No, walang buhay. Minsan ganyan po mga kapatid. Wala dito niya, pastor. Hallelujah. Praise God. Wala dito yan. Nasa Pilipinas na. Hallelujah. What gets shaken in life? Mga bagay na pwede pong ma-shake. Yung mind shaking natin, yung ano ba yung pwedeng mayanig, di ba? Kasi talaga merong pagyanig Dito ba lumilindol din dito? Sa Pilipinas, sa Manila, hinihintay yung big one Di ba yung big one? Talagang very anakin ko Yung malakas na hinog na raw. Tayo po mga Kristiyano, dumarating po talaga yung shaking. Minsan mga kapatid, yung iba, talagang halos madapa, halos mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. No, yung shaking po, minsan yung paniniwala, mga pananampalataya, nung bago po ako mga kapatid, sabi ko, alam mo, di ba alam ng Diyos ang maliligtas at hindi maliligtas? Kasi bago pa lang ako, hindi ko maintindihan No? Yung oneness of God nga, mga kapatid, kulo ako dyan nung araw Di ba? Hirap intindihin No? Sabi ko, di ba alam ng Diyos ang maliligtas at hindi maliligtas? Sabi ko siya, sabi niya, ito yung tanong ko. Kung alam ng Diyos na hindi ako maliligtas, kahit magpapautismo pa ako, hindi pa rin ako maliligtas. Kasi alam niya, hindi ako maliligtas. Ulo-ulo po Kasi alam ng Diyos, hindi ako maliligtas. Sabihin natin, ipagpalagay natin, ang pagkakaalam ng Diyos sa akin, hindi ako maliligtas. O ngayon, kahit magpapautismo ko, lahat na ng klaseng bautismo, hindi pa rin ako maliligtas. Baliktarin naman natin. Alam ng Diyos na maliligtas ako. Di ba? Paano kahit na ako'y mawala sa Panginoon, alam niya maliligtas ako, maliligtas pa rin ako. Sabi niya, paano yung ako? Hindi ko alam yun, kung maliligtas ako o hindi. Ang Diyos lang nakakaalam. Litong-lito po ako, mga kapatid. Halos mauga ako, parang ayaw ko nang tumuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tinanong ko yung isang liga, anong opinion mo rito? Anong masasabi mo rito? Sabi niya kasi ang Diyos nagbabago rin ng isip. Leader yan. Kasi ang illustration niya, si Jonah. Di ba? Yung Ninibe gugunawin. Nagsisi. Hindi na ginunaw, nagbago isip. Sabi ko, hinaman ng Diyos ito. Nagbabago ang isip. Di ba? Isa ko lang po mga kapatid. Alam nyo, ako seryoso ako Seryoso ako, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Kaya lang, hindi ko po mga kapatid makagtagni-tagni yung mga bagay. Amen? Nauuga po ako, parang hindi ako makapagpatuloy kung hindi masagot yung mga bagay na ito. Pero alam niyo mga kapatid, isang araw sa pagpapatuloy sa Panginoon, binigyan din ako ng katugunan ng Diyos. Tama, alam ng Diyos, maliligtas tayo o hindi tayo maliligtas. Hindi natin alam. Amen. Kung maliligtas tayo, kahit anong gawin natin, ililigtas tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo maliligtas, mga kapatid ko, tayo po kapatid, kahit mag-Pentecostal pa tayo, hindi rin tayo maliligtas. Pero, ang Diyos po ay nagtatalaga. Amen? Nang maliligtas at hindi maliligtas, depende sa quality ng buhay na ipamumuhay mo. Kaya sinabi maliligtas ka kasi isang araw ito masamang
ibang tao to, pero siya, isang araw sa dulo ng buhay niya, kikilala siya. At maglilingkod siya sa akin. Hindi nagtatalaga ang Diyos, mga kapatid, ikaw ay maliligtas o maliligtas sa sarili niya. Tinatalaga niya tayo, mga kapatid ko, depende sa buhay na ipatumuhay natin. Kaya sabi ng Biblia, work out to your own salvation with fear and trembling. Nasa atin po yun kung tayo'y maglilingkod. Pero kung hindi tayo magpapatuloy kahit anong ginawa natin sa mundong ito na mabubuting bagay at hindi tayo magpapatuloy sa paglilingkod, masasayang lahat. Amen. Kaya minsan nauuga yung pag-iisip natin. Sa doktrina, minsan naguguluhan ako nung panahon na bago po ako. Pero mga kapatid, kung magpapatuloy lamang po tayo, mga kapatid, ipapahayag ng Diyos sa buhay natin. Tayo mismo, personal, na tayo ipapahayag ng Diyos. Everybody say, pwede po tayong mauga. Pwede po tayo, mga kapatid, na magulumihanan. Pero mga kapatid, kung tayo'y ang ating puso, ang ating buhay ay nakatuon sa Diyos, amen, mananatili po tayo. Amen. Yung ating mga relasyon, minsan, nauuganan. Relasyon natin sa mga kapatid natin. Minsan, mga kapatid, ayaw na natin makita yung kapatid natin sa simbahan. Alam niyo po, mga kapatid, kung meron nagsabi sa atin, Pastor, kung hindi mawawala yan sa simbahan, ako ang aalis sa simbahan. Wala rin niya. Doon lang ko sa andin doon sa Pilipinas. Mali ako ng tolo. Sa Pilipinas. Isa, tinetest siya. Tinetest ko. Pero tandaan natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung mga misunderstanding, normal lang yun. Serving the Lord is not always bed of roses. Maraming iba't ibang mga karanasan, mga kapatid. Amen. Mga pangyayari. Pero mga kapatid, kailangan maglingkod lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tandalian na natin. Minsan, mga kapatid ko, yung mga pangangailangan natin sa financial, Pastor, ito talaga ikaw, malaki lang talaga pangangailangan natin dito. Hindi mura yung space dito. Sana linggo-linggo, dito na tayo, Pastor. Ganda ng lugar natin, di ba? Linggo-linggo. Di ba? Sabi ng Pastor, mga kapatid, tatagawa tayo ng simbahan, nagpakita ko, mga kapatid, ng perspective ng simbahan. Hindi lahat masaya. Yung iba may hypes na ganda, Pastor, pero yung iba malungkot, hindi masaya. Kasi ang tanong nila, Pastor, saan mo kukunin ang pagpapatayo niya? Saan ba? Ito sa inyo. Kapatid tayo dito, diba? Kaya hindi masaya, mga kapatid. Minsan may mga financial shaking. Lahat naman tayo nagkaroon. Nagpaumpisa po kami, wala naman ako, kahit ano, wala kami. Wala kami. Bisikleta lang meron. Bisikleta, hayo, mga kapatid ko. Wala talaga yung kapatid. Hindi naman tayo, mga kapatid, tumitingin. Hindi ko nga nakita yung magandang sasakyan na ibibigay ni Lord sa akin sa unahan. Hindi ko nga nakita, mga kapatid, sa vision ko na magkaroon kami ng simbahan, magkaroon ng building doon. Hindi ko nakita, mga kapatid, magkakaroon kami ng bahay. Hindi ko nakita, mga kapatid, na magkakaroon kami ng magkaroon ng 1.2 hectares na gagawing Camp Mispa, mga kapatid. Hindi ko nakita yun. Itiniwala ko lang yung sarili ko sa Panginoon. No? Sumunod lang ako sa kalooban ng Diyos. Nung lumingon ako, eto na. Sabi ko talagang napakabuti mo, Panginoon. Hindi po talaga, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon kahit sa ano pa mang bagay. Ang alam natin, mahal lang natin ang Panginoon. Maglilingkod lang tayo sa Kanya. Pero isang araw, mga kapatid, makikita mo ang mga pangako niya, unti-unti yan. Punto pa rin sa ating natin. Hallelujah. Problema natin, mga anak, Sister Liling, mga kapatid. Amen, dalawa lang po ang anak namin. Dalawa lang. Kung alam ko lang, mga kapatid ko, sana mga 10. Nandito nga kami, nagbabakasakali kami na magkaroon pa kami ng bunso.
Diba? Pwede lang sana eh, di ba? Kasi binabudget natin yung budget natin, magsabay-sabay, almost 4.5 years ang diferensya ng dalawa, mga kapatid. Parehong babae, mga kapatid. Niisip namin na parang makagraduate na isa sa college bago papasok sa college. Everything is planned, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng ganunin eh. Ang Diyos mayroong plano. No, I have a plan for you, sabi niya. Alam niyo ba na meron tayong divine assignment sa Lord? May mga divine assignment tayo. May kanya-kanya tayong assignment. At ito nakakalungkot mga kapatid. Yung assignment mo, pag hindi mo ginawa, listen to this. Listen. Yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo ginawa. Hindi mo lang pinulpid. May assignment ka sa Diyos eh. No? Hindi naman tayo pinagsama-sama lang ng Panginoon by accident. May plano ang Diyos sa buhay natin, di ba? Hindi ka naman nandito by accident. May plano ang Diyos sa buhay. Hindi natin alam. Pero merong mga plano ang Diyos sa buhay natin. Ngayon, may plano ang Diyos sa buhay mo. Sabi niya sa Jeremiah, di ba? 11:29. Plan for you. Plan, mga kapatid. Prosper you. Plan, mga kapatid. May mga assignment po tayo. Ngayon, yung assignment ay binigay ng Diyos, hindi mo ginawa. Ang Diyos hahanap ng iba. Kaya hindi natin pwedeng pagmalakihan ng gawain. Kung wala ako dyan, gastado na po yan, mga kapatid. Gas-gas na yan. Kung wala ako dyan, wala pa tayo. Ang gawain ng Diyos nandito na. Wala tayo nito naman. Ngayon, mga kapatid, may assignment tayo, hindi ng Diyos, hindi mo ginawa. Ang Diyos hanap na ibang tao. Para matuloy yung purpose. Papalitan ka niya. Maski baka gagamitin niya. Ngayon, matutuloy yun. Kaya lang may time factor, may diferensya, may delay ng konti. Ngayon, pag hindi mo ginawa ang plano ng Diyos, ng assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo, meron kang utang sa Diyos. Meron kang utang sa Diyos. Hindi mo ginawa. At yung utang mo na yun, yung po yung oras. Yung delay. Ngayon, mga kapatid ko, isang araw, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Sa ibigay niya sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, yung mga plano, yung mga assignment natin, hindi naman para sa iyo yun eh. Yung assignment natin, that is for the next generation. Kaya tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, merong plano ang Diyos sa iyo to prepare the next generation. Hindi para sa iyo yun. Para sa next generation. Pag hindi mo sinunod, mga kapatid ko, yung next generation, madidelay. At yung oras na yon, pagbibigay sulit natin sa Diyos. Amen. Everybody say amen. Isang pera, isa yung pananampalataya natin, nagkakaroon ng shaking, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The test of being rooted and grounded. Hindi mo malalaman, mga kapatid, kung malalim ka kung wala pong pagsubok. Walang testing na dadaan sa buhay. Yung mga structure po, tinetest yan. Yung mga sasakyan, tinetest yan. Paggagawa sila ng mga prototype. Lahat ng mga invention, nagkakaroon ng prototype. Nagkakaroon ng testing. Bago po nila i-produce yung mass production. Kagaya ng building, mga kapatid, nilalagyan na nila mga load, pinadadaan